Good day, ma'am. My name is Johanna S. Mancao. So here's the continuation of our topic. We will now tackle about the Hollis 6 procedures of intervention. So, si Hollis ay nag-develop ng 6 ways para makatulong sa client sa psychosocial na approach. So, here are the steps or way kung paano tayo makakatulong sa mga tao sa problema nila. So, the first one is sustaining or supportive remarks. So, ito yung paraan na nagbibigay tayo ng support or encouragement sa client. For instance, kapag ang client ay stressed or nahihirapan, sinasabi natin na kaya mo yan, nandito lang ako para sa'yo, parang nagbibigay tayo ng lakas ng loob para hindi sila mawala ng pag-asa. So, the second one is the direct influence or suggestion and advice. So, dito, nagbibigay tayo ng suggestions or advice para matulungan ang client na gumawa ng desisyon. For instance, may client na nahihirapan sa paghanap ng trabaho. Pwede nating sabihin na baka pwede kang mag-apply sa ibang lugar na malapit sa bahay mo para madali ang commute. So, parang direct ito siya na pagtulong. So, number 3 is the catharsis or ventilation. Discharge of pent-up feelings and emotionally charged memories. So, ito naman is yung pagkakataon na pinapayagan natin ang client na ilabas ang kanilang damdamin. For instance, may client na nalulungkot kasi nag-aaway sila ng pamilya. Pinapakinggan natin sila habang nagsisisi or nagkukwento ng sama ng loob para ma-relieve nila ang stress nila. So, sunod dito is ang reflective consideration of the current person situation configuration. So, helping the client understand better present functioning and current relationships. So, dito naman na part is tinutulungan natin ang client na maintindihan kung bakit ganito ang takbo ng relasyon nila ngayon. For instance, kapag may misunderstanding sa pamilya, so tinutulungan natin silang makita kung anong behavior or situation ang nagdudulot ng problem. So, the next one is the encouragement of client to reflect on dynamics of his response patterns or tendencies, helping the client to help about behavior causes. So, dito, hinihikayat natin ang client na pag-isipan kung bakit ganito sila mag-react sa mga problems. For instance, kapag lagi silang nasasaktan sa trabaho, tinutulungan natin silang intindihin kung ano ang mga dahilan kung bakit ganoon ang kanilang reaction. So, the next one is the encouragement of client to think about the developments of response patterns or tendencies. So, helping the client understand the contribution of the past on current functioning. So, dito naman, tinutulungan natin silang alamin kung paano makakaapekto ang kanilang nakaraan sa mga nangyayari ngayon. Halimbawa, ang isang client na natatakot sa authority figures ay maaaring may experience noon sa pagkabata na natakot siya sa mga teachers, kaya siya natatakot ngayon. So, sa psychosocial approach, ang treatment ay pwedeng gawin sa dalawang paraan. Depende sa situation ng client. First, pwedeng gawin ito sa individual interviews kung saan isa lang ang kausap ng social worker. Dito, mas personal ang pag-uusap at mas madaling maintindihan ang mga problema ng client dahil one-on-one sila. So, pangalawa, minsan naman, ginagawa ang treatment sa interviews na kasama ang dalawa or higit pang tao na involved sa problem. Sa ganitong setup, nag-interact hindi lang ang client at social worker, kundi pati ang mga taong kasama sa problem. So, nakakatulong ito para makita kung paano sila nag-uusap at nagre-react sa isa't isa. So, para mas maayos ang relasyon nila. So, now, madalas na ginagamit ng mga social worker ang parehong paraan sa iisang kaso.
Halimbawa na lang muna, no? Pwede muna kausapin ng personal ang client para maintindihan ang kanyang side. Tsaka, iimbitahan ang ibang tao sa pamilya or group para mag-usap ng sabay-sabay at lustasin ang anumang problem. So, may mga tinatawag din na family treatment kung saan ang buong pamilya ang tinutulungan ng social worker ng sabay-sabay. Pero dahil medyo komplikado, hindi pa ito kasama sa mga basic na pinag-aaralan sa psychosocial approach. So halimbawa, no, isipin mo may isang bata na nahihirapan sa school dahil sa away nila ng mga kapatid sa bahay. So sa simula, kinakausap muna ng social worker ang bata ng mag-isa para malaman kung ano talaga ang problem. So, pagkatapos, pinapapunta rin ang mga kapatid and also yung magulang para mag-usap silang lahat kasama si social worker para magkaintindihan at ayusin ang relasyon nila. So now, moving on, si Helen Northern naman ay nag-describe ng isang approach na tinatawag niyang psychosocial practice. So, para sa mga group, sabi niya, ito ay pinakaakma or swak sa psychosocial casework theory na pinag-aralan natin. So, ang ibig sabihin, pare-pareho ang principles ng approach niya sa mga idea na ginagamit sa psychosocial na pagtulong. So, sa approach niya, mahalaga ang diagnosis, planning, and treatment. So, ibig sabihin, unang tinitignan kung ano ang problem or diagnosis, saka paplanuhin kung paano tutulungan, tapos isinasagawa ang treatment or ang tinatawag nating intervention. So, bukod pa dito, important rin sa approach ni Northern ang group structure and practice. So, ang ibig sabihin nito, tinutulungan ng social worker ang group na gumana bilang isang team at sinusubaybayan kung paano sila nag-uusap at nagtutulungan para maayos ang problem nila. So, ang unique dito, sabi ni Northern, unlike sa ibang group approaches na may requirements or conditions kung sino lang ang pwedeng sumali, pwede ito gamitin sa lahat ng group. So, basta lang, hindi lang task groups or yung grupo na gawa lang para sa isang specific task tulad ng meeting or project. Pwede itong gawin sa kahit anong setting tulad ng community centers, schools, or kahit health centers. Basta may service na gustong mag-improve, mag-prevent, or mag-treatment ng problem sa psychosocial functioning ng mga tao. For instance, kung may group ng mga kabataan ng barangay na nahihirapan sa pakikisama or may problem sa bullying, pwedeng gamitin ng social worker ang approach ni Helen Northern na tinutulungan niya silang mag-usap ng maayos. So, maiintindihan ang problem nila, tapos gumawa ng plano para maayos ang samahan nila at maiwasan ang bullying. Moving on to the next topic, which is the phases in the psychosocial approach. So, the first phase is the initial phase. So, sa phase na ito, dito unang nagkakaroon ng connections si client and ang social worker. So, parang getting to know stage, pero hindi lang basta-basta pakilala. So, ang main goal dito is mag-build ng trust para maging comfortable si client na mag-open up. So, isa pang mahalagang bahagi ng phase na ito is that ang pagkuha ng background information, gaya ng situation niya sa bahay, trabaho, and also personal challenges. So, bukod pa dyan, dito rin nag-uumpisa ang treatment kasi kahit pa intro pa lang, important na yung i-approach ng social worker as my empathy and support. So, dito pa lang, ramdam na ni client na may taong handang makinig and tumulong. So, example, si Ate Maria is isang single mom. So, lumapit siya sa social worker dahil na-overwhelm na siya sa work at sa pag-aalaga ng mga anak. So, ang social worker
ay kinakausap siya ng mahinahon, pinakikinggan, at sinimulan ng kuhanin ang information gaya ng kanyang schedule, support system, and also ang mga recent problems. So doon, nagsisimula ang trust building at unti-unti siyang naging open. So the second phase is the assessment. So sa assessment, mas lumalalim ang pag-unawa sa problem ni client. So hindi lang ito basta-basta paglista ng issues. Dito, kinoconnect-connect na yung mga datos para ma-identify ang root causes ng problems. So sino-sino ang involved, ano ang mga triggers, at ano ang mga strengths ni client. So dito rin ginagawa ang goal setting para klaro kung anong direction ang tatahakin ng treatment plan. So example, so sa case ni Ate Maria, habang ina-assess siya, napansin na wala siyang masyadong tulong sa bahay. So at palagi siyang pagod emotionally and also physically. So napagdesisyonan na ang treatment goal ay mabigyan siya ng support system at ma-improve ang time management para hindi siya ma-burn out. So, the third phase is the treatment. So, ito na yung pinaka-action part. Sa phase na ito, isinasagawa na ang mga interventions na napagplanuhan sa assessment. So, ang treatment dito ay pwedeng direct sa client or indirect sa paligid niya. So, depende sa kung saan siya mas nangangailangan ng support. So, example, sa case ni Ate Maria ay tinulungan ng social worker na maghanap ng affordable daycare para mabawasan ang stress niya sa pag-aalaga habang nasa trabaho. So, bukod pa dyan, binigyan siya ng weekly stress management sessions para matutunan niyang i-handle ang pressure sa araw-araw. So, now, we are moving to the two major categories of treatment. So, the first one is indirect treatment. So, ito yung type ng treatment na nakatuon sa pagbabago ng environment ng client. So, hindi agad sa kanya mismo. Ginagawa ito para ma-relieve ang pressure or barriers na galing sa paligid. So, example, so may isang bata na hindi pumapasok sa school kasi walang pamasahe. So, ang social worker ay hindi muna kinausap ang bata tungkol sa study habits, kundi naghanap muna ng pwedeng scholarship or transportation support. So, kapag ayos na ang environment, mas madali na ang direct intervention. So, the second one is the direct treatment. So, ito naman ay one-on-one na tulong para kay client mismo. So, kadalasan, ito ay counseling, therapy, or support sessions. So, nakatuon ito sa emotions, behavior, and also sa mindset ng client. Example, may isang client na nawala ng self-confidence dahil sa bullying. So, ang treatment ay series of counseling sessions kung saan tinulungan siyang mag-rebuild ng self-esteem at natutunan niya ang mga coping strategies kapag nai-insecure siya ulit. So, the next one is the 4 of Hollis procedure of intervention. So, the first one is sustaining or supportive remarks. So, simple lang pero malaki ang epekto. Sa procedure na ito, inaalalayan si client emotionally gamit ang mga salita ng support. So, it builds motivation and hope. Example, kapag sinabi ng worker, hindi ka nag-iisa sa laban mo, malaking bagay na yon sa client. So, kahit simpleng salita lang, nakakadagdag na ito sa emotional strength niya. So, the second one is the direct influence or the suggestion and advice. So, kapag ready na si client, pwede nang magbigay ng advice or suggestions ang worker para tulungan siyang gumawa ng practical decisions. Example, baka pwede mong subukan mag-part-time job habang naghahanap ka ng mas stable na trabaho. So, ito ay hindi sa pilitan, kung the guidance na may respect sa decision ni client. So, the third one is the catharsis or ventilation. So, dito naman, binibigyan si client ng safe space para ilabas ang nararamdaman niya. So, pwedeng galit, lungkot, trauma, or takot. So, after mailabas ang bigat, mas nagiging open siya sa treatment.
So example, umiiyak si client habang kinukwento ang kanyang childhood trauma. So ang social worker hindi nag-judge at hinahayaan siyang ilabas ang sama ng loob kasi malaking parte ito ng healing process. So, the fourth one is the reflection on person situation. So, dito, pinapaisip si client kung paano konektado ang kanyang feeling sa mga nangyayari sa buhay niya. Ngayon, so parang pinapatong mo sa mesa ang emotion and situation para mas maintindihan. So example, napapansin mo ba na lagi kang nagagalit kapag iniwan ka? Baka dahil natatakot kang maulit yung dating sakit. So kapag naiintindihan ni client ang link na ito, so mas nagiging open siya sa treatment. So now, moving on to the task-centered model. So, ano nga ba ito? So, ang task-centered model ay isang paraan ng pagtulong na na-develop noong 1970s sa University of Chicago. So, gawa ito sa tulong ni Laura Epstein and William J. Reed na mga professor sa New York. So, sila ang nag-research at nag-develop ng model na ito para mas maayos na matulungan ang mga kliyente. Sabi dito, ang task-centered model ay isang technology o paraan para malunasan ang mga specific na problem na nakikita mismo ng client. So, ibig sabihin, yung problem na talagang nare-recognize, naiintindihan, and gusto talagang ayusin ng client. So, hindi ito yung problem na sinasabi lang ng iba, kundi yung problem na alam ng client na siya mismo ang gustong solusyonan. So, ang ibig sabihin ng task dito ay yung mga specific na gagawin ng client para matulungan siyang maayos ang problem. So, ang task ay parang goal or target sa immediate na panahon, pero siya rin ang paraan para makamit ang mas malaking goal, yung paglunas or pag-ayos ng problem. So habang ginagawa ng client yung mga task, unti-unti ring natutulungan siya para mawala ang problem. Now, moving on to the characteristics of task-centered approach. So the number one is it is brief and time limited. So, ibig sabihin nito, short-term lang ang treatment. So, hindi ito tumatagal ng buwan or taon. So, usually, mga 6 to 12 sessions lang para matapos. Kasi gusto ng approach na diretso sa problem, walang paligoy-ligoy, para mabilis makita ang result at hindi magsawa si client. So, number 2 is, its intervention are concentrated on alleviating specific problems which the client and practitioner expressively contract to work on. So dito, isa lang ang problem na pinagtutulungan ni client and social worker. So hindi sabay-sabay lahat. Pareho silang nagkakaintindihan at nagkakasunod-sunod kung ano ang problem na dapat unahin. So ganito kasi, para mas focus ang treatment and hindi malito si client. Halimbawa, kung ang problem niya ay stress. So, sa work. So, yun muna ang tututukan bago pag-usapan ang iba pang issues. So, number 3 is work on the client's problem is organized around task or problem-solving actions the client agrees to carry out. So, ang treatment dito ay nakabase sa mga task or action na gagawin ng client. So, hindi lang siya basta kausap, kailangan may gawin siya sa bahay o sa araw-araw na makakatulong sa pag-solve ng problem. So, important na si client mismo ang pumapayag at committed sa mga task na ito para effective ang treatment. So, ganun para may clear na direction and progress. So, here are the main targets of task-centered approach. The first one is family and interpersonal relations. So, ito yung mga problem na nangyayari sa relasyon ng mga tao sa family o kahit sa ibang tao sa paligid. So, madalas, nagkakaroon ng misunderstanding, away, or hindi pagkakaintindihan. Kaya, mahalagang magkaroon ng paraan para maayos ang communication at
ma-manage ang mga responsibility para hindi lumala ang problem. Example, si Ana at ang ate niya ay laging nag-aaway dahil sa hindi pagkakaintindihan kung sino ang gagawa ng mga gawaing bahay. Kaya gumawa sila ng chore schedule, isang listahan kung sino ang gagawa ng ano araw-araw para malinaw ang responsibilities nila. So dahil dito, nabawasan ang tampuhan and naging maayos ang samahan nila sa bahay. So number 2 is the social role performance. So ito yung challenges or difficulties na nararanasan ng isang tao sa pagganap ng kanyang role. Halimbawa, bilang estudyante, magulang, empleyado, and iba pa. So kapag hindi maayos ang role performance, nagkakaroon ng stress and problem sa ibang part ng buhay. Example, si Brian ay nahihirapang mag-focus sa pagiging estudyante dahil sa dami ng distractions, kaya gumawa sila ng study timetable, isang schedule kung kailan siya mag-aaral araw-araw. So, pinilit nilang sundan ito ng 2 linggo para masanay si Brian sa routine at makapag-concentrate siya sa pag-aaral. So, number 3 is the affecting social transitions. So, ito yung adjustment sa mga pagbabago sa buhay, tulad ng hiwalay sa asawa, paglipat sa bagong bahay, or bagong trabaho. So, mahirap minsan ang transition kaya kailangan ng suporta at coping strategies para makayanan ang emotional and social na effect nito. So, example, si Carla ay bagong hiwalay, kaya nahihirapan siyang mag-adjust emotionally. Gumawa sila ng daily routine na may self-care time oras kung saan pwede siyang mag-relax, mag-mediate, or mag-journal ng nararamdaman para hindi siya ma-overwhelm sa stress and sadness. Number 4 is securing resources. So, ito yung process ng pagkuha or pag-access sa mga basic needs ng tao tulad ng gamot, pagkain, or tirahan. So, kapag wala ito, lalong lumalala ang problem kaya mahalaga na matulungan ng client na makuha ang mga resources na kailangan niya. Example, no? Si Lolo Pedro ay walang sapat na pera para bumili ng gamot. So, tumulong ang social worker na mag-apply siya ng medical assistance sa local government unit or ang LGU. So, dahil dito, nakakuha siya ng tulong para makabili ng gamot and makafocus sa pagpapagaling. So, number 5 is the emotional distress or yung situational. Ito yung mga emosyon or feelings na nanggagaling sa mga recent life events, gaya ng pagkawala ng trabaho, problema sa pamilya, o iba pang stressful situations. So, pwedeng itong maging anxiety, depression, o sobrang stress na kailangan ng tamang support para malampasan. Example, si Mike ay nawala ng trabaho, kaya nakakaranas siya ng anxiety and pag-aalala. So, gumawa sila ng task na araw-araw siyang magsusulat sa journal ng mga feelings niya para ma-express niya ang kanyang emosyon. Sumali din siya sa weekly support group para may mga kausap at makakuha ng encouragement mula sa ibang tao na pareho ang pinagdadaanan. So now, moving on to the important features of task-centered approach. So the first one is assessment. Sa assessment phase, ito yung part kung saan hinahanap natin ang problema ni client. Parang exploration or pagtatanong kung ano talaga ang pinagdadaanan niya. So, tinitingnan din natin kung anong klase ng problem siya. So, ibig sabihin, sinusort natin at sinespecify kung ano yung pinaka-issue. So, hindi lang yun. Ina-identify din ng social worker ang mga factors sa paligid ni client na nakaka-affect sa problem, gaya ng environment niya, mga tao sa paligid, and iba pa. So, tinitingnan din kung ano ang mga special traits ni client tulad ng talents, abilities, or kahit yung mga behavior na nagpapaalala ng problema niya. Sa madaling salita, ginagawa natin lahat ng paraan para maintindihan talaga ang problem and context nito. Example, si Juan ay nahihirapan sa pag-aaral
dahil madalas siyang madistract sa bahay dahil sa maingay na kapatid. So kinausap siya ng social worker para malaman ang mga detalye ng problem at yung environment niya sa bahay. So, the second one is the case planning. So, pagkatapos ng assessment, dito nagagawa ng plan si social worker kasama si client. So, ang goal ng case planning is gumawa ng strategy para mabawasan or masolusyonan yung problem. Kaya dito, tinitingnan kung ano ang pwedeng baguhin para bumuti ang situation. So, yung plan ay nakafocus talaga sa problem na gustong ayusin ng client. So, halimbawa, kung stress sa trabaho ang problema, mag-iisip sila ng mga paraan para mabawasan yung stress na yon. Ang social worker ang gagawa ng decision or judgment kung ano yung mga realistic changes na pwedeng mangyari para bumaba yung problem. Example, pinag-usapan nila Juan at social worker na gumawa ng plan para maghanap ng tahimik na lugar sa bahay kung saan pwede siyang mag-aral ng walang istorbo. So nag-set din sila ng schedule para masanay si Juan sa pag-aaral sa oras na yon. So, the next one is the implementation. So, sa implementation phase, dito nagagawin yung mga tasks or action na napagplanuhan. May contract na ginagawa kung saan malinaw na nakalista kung sino ang gagawa ng ano, si client o si social worker. So, importanteng malinaw yung roles para ma-organize yung problem at yung solution kung may problema si client na makaharang sa paggawa ng task. Tutulong ang social worker para ma-overcome yun. So, pwedeng magbigay siya ng resources tulad ng information o kaya naman turuan siya ng skills na kailangan para magawa yung mga task. Dito talaga nakikita ang teamwork ng client and social worker para masolusyonan ang problem. Example, sinimulan na ni Juan ang pag-aaral sa bagong study area na napag-usapan nila. Tinuruan din siya ng social worker ng time management skills para masundan niya ang study schedule. So, pinayuhan din nila ang pamilya ni Juan na bigyan siya ng space kapag study time niya para hindi siya ma-distract or ma-istorbo. So, that will be all in my part. Thank you.